Hello mga kalinga, for today's video mga kalinga, pag-update na naman tayo kay Habi at saka kay Wifey. Ito yung live ni Kuya Bal na nakita natin na tinawagan ni Papa Ed si Beyonce na sa telephone. No? Live pa yun ang pag-usap nila. Awang-awa na ako sa dalawa. Grabe. Nakita ko dito si Papa Eds pagkatapos sila mag-usap na talagang nanglanta, parang natanggulay na hindi na makaimik, nag-iisip siya, no? At nasasaktan din siya sa pag-iyak ni Beyonce. Parang nakikita ko nandyan yung awa, nandyan yung pagmamahal na gustong yakapin ang kanyang wifey pero hindi niya magawa, no? Pero bago natin pag-usapan mga kalingap, batiin mo natin ng ating ama ng kalingap, Bal Santos Matabang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at Kalingap Edo, Ma'am Jack Tapia Matubang, at mga kalingap partners. Supportaran natin mga kalingap at ang iyong lingkod. At patuloy naglalambing sa inyo, huwag niyong kalimutan Jasmine Survive channel. Kung di ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga video ng mga kalingap nyo. So ayan mga kalingap, papatuloy natin tayo sa ating topic. Nakakaawa na yung dalawa. Awang-awa na ako sa dalawa. Parang kahit hindi naman tayo sa kanilang posisyon, pero nasasaktan tayo mga kalingap. Nakikita natin sila na talaga silang nahirapan sa kanilang sitwasyon na dalawa, no? Kasi si Papa Eds, nakikita ko dito kay Papa Eds, hindi siya yung showy na tao na mahilig magsalita, pero mahilig siya sa gawa. Pero sa atin kasi mga babae, yung gusto natin talaga yung nilalambing tayo, yung naririnig natin sa isang lalaki na yung kagaan ng ating pakiramdam, hindi lang sa gawa. Kailangan din natin yung sa salita din na para mararamdaman natin ang pagmamahal nila, no? Siguro si Beyonce, hindi niya nakita yun kay Papa Eds, hindi niya nararamdaman na mahal din siya na Papa Eds. Ganun din si Kalingap Edo, hindi niya rin nararamdaman kung nagmamahal si Beyonce sa kanya. Kaya silang dalawa ang nahihirapan sa kanilang relasyon, no? Kailangan kasi dyan both parehang nag-effort papakita yung tunay na pagmamahal, kasi sa kanila wala eh. Kasi si Papa Eds talagang siya, yung hindi siya sabihin na mayabang sa salita, wala sa gawa. Pero si Kalingap Edo puno ng gawa pero wala sa salita. Ganon si Papa Eds. Hindi natin alam talaga kung ano talaga ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Naguguluhan din tayo eh. Masakit na rin isipin. Hindi ako mapakalis habang ako nasa trabaho, iniisip ko talaga Idsi. Ang sakit isipin, no, na gano'n nangyari sa kanila. Lalong umiyak si Beyonce. Nakikita ko si Papa Eds na parang iiyak na rin nung narinig niya ang boses ni Beyonce na umiiyak. At sabi nga nila, supportaran sila at na si Beyonce support pa rin kay Kalingap Edo. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay? No, nandyan pa rin ang supportaran sa isa't isa, pero bakit sila naghiwalay? Bakit umayaw si Beyonce? Makikita ko ang mga post ni Beyonce, parang ang hirap isipin na sabi niya dun sa post niya sa TikTok na hindi lang po ang pagmamahal ay hindi lang puro sa effort, kundi nasa respect din, no? Nandyan yung respeto sa isa't isa. Ano ba talaga? Ano bang nagawa ni Papa Eds na gano'n na lang na umayaw si Beyonce? Nakakalungkot isipin mga kalingap. Nalilito tayo sa nadiretsahin na nila kung ano ba talaga ang dahilan
para ang mga viewers hindi na nahirapan, ganun din sila, hindi na rin sila mahirapan kasi sa dami-daming reaktor, gabi, ang mga iba-ibang opinion na yun, iba nakakasama, ang iba mas mabuti yung iba na solid talaga, easy, maganda yung reaction, pero yung iba talaga, Diyos ko, dahil dinadadagdagan pa nila yung ginagatungan pa nila yung issue, kaya lalong lumalala, no? Pero sa tingin ko maaayos pa talaga ito. Di bali hindi na sa love team at maaayos sila sa personal, maaayos yung kanilang relasyon kasi pareha silang nagmamahal. Nagmamahal yung isa, nagmamahal din yung isa. Kitang-kita natin na pareho silang nagmamahalan sila. Pero sila din ang nasasaktan. Ang sabi nga ni Papa Eds, natakot siya pumunta sa kina Beyonce, baka hindi siya pansinin. Papa Eds, kung talagang mahal mo si Beyonce, susugod ka. So ano pa kadaming bala yun, susuburin mo yun kung talagang mahal mo si Beyonce. Huwag kang matakot na hindi ka papansinin ni Beyonce kasi bukod sa sinasabi ni Papa Eds na kasi minsan daw hindi siya pinapansin ni Beyonce, lumalayo sa kanya. Yun siguro ang kinakatakutan ni Papa Eds na hindi siya pansin ni Beyonce. Kung hindi ka papansinin ni Beyonce, suyuin mo. Idaan mo sa magandang usapan, nandiyan naman ang magulang. Yung magulang yung sabi kay Beyonce na kausapin ka. Huwag kang matakot, paglaban mo kung ano talaga. Kasi nakikita ko, nahirapan na rin si Papa Eds. Dun sa pag-uusap nila sa phone, nakikita ko ang lungkot sa mga mata ni Papa Eds. At diba sabi niya na wala na siya ng gana. Kasi nasasaktan siya. Nasasaktan din siya. No? At sa pag-iyak ni Beyonce, doon na siya talagang nanahimik sa Papa Eds, no? Nasasaktan na rin si Papa Eds. Sana matapos na itong gulo na ito at mataayos na nila sa personal ang kanilang problema. Kasi si Beyonce nag-aantay lang sa pagpunta ni Papa Eds. Mahirap na yan, Papa Eds, pag nakamove on na si Beyonce, mahirap na yan ibalik. Mahirap mo na yan suyuin. Habang bago pa yung nandyan pa ang pagmamahal ni Beyonce, hindi pa siya ka-move on, suyuin mo na ng suyuin. Huwag kang matakot pumunta sa bahay nila, no? Kasi mahal mo, ay paglaban mo. Huwag kang matakot, paglaban mo ang pagmamahal mo sa kanya. Ganon din kay Beyonce, mahal niya si Papa Eds, pero hindi natin talaga hindi talaga natin kasi alam ang totoo kung ano ba talaga ang dahilan. Yun yung sasabi ni sa live ni Dr. Love na may nakita si Beyonce. Ano bang nakita ni Beyonce? Yun ang iba na naman iisipin ng mga viewers nito eh. Bakit ang nakita? Hindi sabihin diretso na, wala nang paligoy-ligoy para hindi na malito. Kasi nakakalito eh. May nakita daw si Beyonce. Ano bang nakita ni Beyonce? Pero ang sabi niya, wag iba si Kalangap Ido. Ano ba yun? Dun sa live, tinanong si Kalangap Ido kung may girlfriend pa talaga siya. Sinabi niya talagang wala. Ano ba yung nakita ni Beyonce? Nakakalito eh. Dahil to the point na tayo, sabihin na kung ano nakita ni Beyonce. Mahirap kasi yung gagatungan pa yung problema na yan, dagdagan pa yan. At iba na namang isipin ng may viewers, nahirapan na nga yung viewers. Ako nahirap na nga eh. Niisip ko nga kung ano talaga, kung bakit ganyan talaga ang nangyari sa kanila. Hahantong sa kahiwalayan. Kung ano man yung nagawa ni Papa Eds, mag-sorry ka kay Beyonce. Pero narinig ko naman sa sinabi niya sa phone na sorry. Pero mas maganda talaga yung sa personal mag-sorry ka.
Kasi ang gulo nahihirapan din talaga kami mag-isip kung ano ba talaga ang dahilan. Na ganun na lang bigla-bigla si Beyonce umayaw sa love team. Kung sa bagay, love team lang naman ang nawayawan ni Beyonce, pero bakit nadamay pa silang dalawa? Kasi silang dalawa ang nandyan. Dalawa silang EDC. Sila ang dalawang sila ang bida. Kaya talagang nasasaktan sila. Ang hirap isipin mga kalingap, no? Kasi maraming gatong, maraming sabi-sabi. Si Beyonce daw ay may nakita. Ano bang nakita ni Beyonce? At sa mga sa sponsor na pinaparatangan, mahirap yun magparatang tayo na wala tayong ebidensya. Diretsuhin na kasi kung ano yung nakita ni Beyonce para wala nang gulo, wala nang hihinto na yung mga viewers. Pero sa nakita naman natin talaga kay Kalingap Ido, wala talagang third party na nangyari. Hindi ka magsasalita sa live mo na ganun kung mayroon ibang babae si Papa Eds. No? Kahit sa Kuya Bal nga wala. Ano lang si Kuya Bal pero ayaw ni Kuya Bal mawala ang EDC. Diba? Tatahimik lang. Huwag na natin kasi dagdagan ang mga problema ng dalawa na to. Ang gawin na lang na nandyan, pagkasunduin yung dalawa na mag-usap na sila lang dalawa, walang vlog, personal sila mag-usap in private na silang dalawa lang talaga para maliwanagan talaga ang mga viewers. Kasi ang mga viewers nahirapan din ako, isa rin ako nahirapan hindi na ako makakonsentrate ng trabaho ko sa kakaisip kung bakit ano ba talaga ang nangyari. Si Papa Eds, random ko ang pagmamahal niya kay Beyonce. Si Beyonce ganon din. Kaya si Beyonce mahirap yan sa side niya kasi first love niya. Napakasakit yan mga kalingap. Tayo nga na matatanda na iwanan tayo ng boyfriend dati. Nasasaktan pa tayo, nagpumukmuk tayo sa kwarto na hindi. Si Beyonce pa kaya na first time niya magmahal. No? Nakakaawa si Beyonce, totoo lang sa pag-iyak ni Beyonce. Ang pag-iyak ni Beyonce, nandyan pa talaga ang pagmamahal na sobrang mahal niya si Kalingap Ido. Kalingap Ido, gumawa ka ng nakakbang. Puntahan mo na si Beyonce sa bahay niyo. Kasi si Beyonce mayroon siya talagang ugali ng mga, alam niyo yung mga dalagang Pilipina na mahirap makuha. Mahirap makuha ang gusto niya talaga, liligawan sa bahay. Hindi siya isang sagot isang tanong. Dalagang Pilipina si Beyonce. Gusto niyang nililigawan sa bahay. Yun siguro ang gusto niya talaga. Kaya Papa Eds, gumawa ka ng hakbang. Gawin mo yung mga pinapayo sa'yo nila Kuya Bal at saka yung kasama mo sa live. Nakikita natin si Papa Eds na proprosen talaga siya. Wala sa kanyang sarili. Nawala na siya sa sarili niya nung nakausap niya si Beyonce. Ibig sabihin nandyan pa rin ang pagmamahal. Sana mga kalingap maayos pa itong problema na to. Sana wag nang dagdagan ang pag-usapin yung dalawa in private. Yun lang ang madaling paraan dun para maayos. Habang tumatagal yan, lalo yan titindi. Kasi ang mga buzzer hindi na nawawala Nandyan na yan sa social media, nandyan na yan sa part na yan sa mundo natin Mayroon talagang taong mapanira. Kaya sana maayos na mga kalingap. Ipanood ko sa inyo mga kalingap ang video ni Kuya Bal na itong pag-uusap ni Beyonce at ni Kalingap Ido sa cellphone. Napakasakit din na pag-iyak ni Beyonce, naiyak na rin ako kasi masakit din para sa akin. Ipanood ko kayo sa inyo mga kalingap. Pero bago dyan tayo manood, pasalamatan muli natin ang ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at sa lahat ng Kalingap partners.
Tara na mga kalingap, samahan nyo ako manood. Let's go, 1, 2, 3, go! Si Biancy, si wiping na ba yun? Yeah. Oh, wow. Alright, goodness. Alright. Ayan. Okay. Hello. Beda. Oh, yes. Oh, hi. Hi, Biancy. Oh, okay. Nice. Okay. Hi, Thank sa ano, nasa live ka? Sino po sa mga nanonood? Nanonood ka ba? Gusto ko po yung... Nanonood ka ba? Hindi alam yun. Alam mo bang nasa live kami? Yes. Yes. Nanood. Nasaan ka? Nasaan ka? Sa mga... Kumusta? Man, ano man sari? Mga pagkain na. Kumusta? Hello. Ay lang. Nanood daw siya. Mukhang hindi naman. Sa cellphone lang. Kasi nag-call ako yun. Sabi ko mukhang hindi naman okay. Sa tingin mo. Sa tingin ko nga eh. Halata mo yan. Alam ko yan. Marami kong biyak. Marami ka daw pinaiyak, sabi ni Kuya Val. Sama na ako. Sige, what's up, man? Kanina, nagkakidanay doon niya. Pero syempre, respect pa rin sa decision. Pato. Kawawa ka rin kasi, ano? Okay lang yun. Ayoko na kasi magpasa ng mga ano, Oo. ng mga fans. Okay lang. Di ba? Gets. Tama lang yun. Maraming lumuha. Sa mga nanonood ko. Alam mo sa radyo tayo? Oo, nasa live. Nanonood lang daw sila. Tama lang yan para di ka na mahirapan sa Naririnig pa ako ng mga nanonood. naririnig ka. Yes, yes po. O sa radyo. Yan, gusto ko pa lang humingi ng ano ng pasensya po sa inyo. Sa mga sa mga ano po. Taong ano, maasa pa din ang mga yun. Biyak na. Magkakabalikan po yung pregnancy. Pero ano, buo na po kasi yung decision ko. Matagal ko din po talaga pinaglaban yung ano namin, yung lactic. Sana. Ayaw ko lang. Siguro, iniisip ko ng iba na ano. Na umayaw ako kasi nakuha ko na yung dapat sinasabi nila na ginaya nila ako sa tulad ng ano nung dati mong kalapit. Pero hindi yun yung dahilan, di ba? Alam mo yan. Alam mo yan. Sana. Okay lang yun. Nag-iyak na naman ito kayo. Sorry. May selfish po kasi ako. Itutuloy ko yung love team. Kasi alam ko yung benefit na makukuha ko doon. Pero hindi ako ganun. Yung sarili ko lang iisipin. Itutuloy ko yung love team. Pasensya na. Lumuluha na ang galing sa inyo, sikitahan. Wala ka siya.
Basta, ano? Kahit ano mga siyempre dito pa rin Ako rin naman eh. kami. Ako. Nandito pa din ako nakasupport sa'yo. Kailan? Sige, alisin mo music. Ang music. Copyright. Wala. Ganyan. I love you. Pa? Dito pa. So, ayan mga kalingap, napanood nyo naman ang video. At sana matapos na itong problema at masolve na. Sana pumunta na si Kalingap Edo. Kasi 24 at sa 24 bukas ang kanilang anniversary. Sana maayos na. Sana si Papa Ed punta sa bahay ni Beyonce at suyuin para masolve na ang problema para wala ng marami pang issue matapos na. At kung ano man talaga ang dahilan, ang gusto malaman ng may viewers, kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila nagkagaganon. Sana maayos na at masabi na ang dahilan kung bakit ganun para wala ng mga issue na mangyayari. Okay lang ipapatuloy ang inyong relasyon, wala man easy, tanggap namin yun, basta sa totoong buhay okay kayo para panatag na rin ang aming loob. Hindi na rin kami masasaktan pag alam namin na kayo nandyan pa rin sa isa't isa. Kung hindi man kayo maging kayo ngayon, magkaibigan lang kayo na para walang sakitan ng loob, kasi 2 years kayo nagsama, nandyan pa rin yung maraming memories nyong nangyari at nandyan pa rin ang pagmamahal, no? Kahit na ang gusto lang namin, ang hadlang namin, maayos silang talaga, no? Sana maayos silang dalawa. At hanggang dito na lang mga kalingap. Pasalamatan mo nila natin ang ama ng Kalingap, Bal Santos Matubang, ating vlog Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap partners at sa mga kapwa kong FW, mag-ingat tayo kung saan ba sa tayo naroroon. At hanggang dito na lang, God bless sa inyo, God bless at all, God bless the mga Kalingap, bye bye.